Sinabi lang niya sa akin ng umaga, "BBC, pasensya ka na, hindi kasama ang Taal at saka ang Nasugbo. Ikaw ay sir, mawalang galang na po. Ano po namang kadahilanan at hindi napasama ang aming barangay? Gayon din po Nasugbo. Kapitan, tatapatin na kita. Sa padalawang pagtawag sa inyo ni Gobernador na hindi na kayo nakadalaw ay nagtampuraro ang gobernador sa hindi niyo pagkadalaw. Ibig sabihin po, yun lamang ang dahilan. Para po namang napakababaw yata. At sinabi ko rin po ito kay Mayor. Mayor, para ang mga kapitan na pinakailangan sa Kapitolyo. Kung walang problema, siyempre kailangan ng mga tao yan. At ipinaabot alam ko din po sa inyong mga kasama na yun po sinasabing na pinipigilan ni Mayor at pinipigilan ni Congressman Leandro, wala po katotohanan yan. Sapagkat ang alam ko po na may okay sila sa mga bagay na yan. Matapos po yung bigayan na hindi mo makasama, lumalabas din po na kami daw po ay hindi nagsumiti ng mga requirement. Sa madalit sabi po ay sa maniwala kayo sa hindi. Pag hindi po pang tatlo, kami po ay pang-apat. Ito pong mga dalawang araw na nakaraan, himpiyago rin niya ni Gobernador Vilma. Nabanggit niya, anong nangyari sa inyong buwan? Sa inyong 200K, parang malabo yata. Tumawag po ulit siya sa akin. Ay siya, lumagas ka dyan, tadaan dyan si Kapitan Judy. Bakit? Ay kayo pumunta dito sa bahay at ako ay mayroong gumawa ka ng sulat at pagpapagawa ng ilang kapitan. Ay hindi siya dito. Ngayon ang tama ay para makuha ang CTA. Ay sinabi pa niyo sa akin na hindi okay na ika-anchike. Hawak na nung ating isang tao doon sa Kapitolyo. Ito ko siya, maraming salamat naman kung hawak na. Gumawa po kami ng sulat, nagpirmahan ng ilan natin mga kapitan. Sa amin pong paniniwala, na talagang totoo. Yung sinasabi niya, unang-una siya doon nagtatrabaho, ikaw ay siya nila alam mo, coordinator talaga ni Gobernador Melba Santos. Subalit siya ganun sa mga pagkakataong ito, wala pa rin pang nagaganap na katotohanan. Yung kung maliwanag mga kasama. Noong 24 ng umaga, tinawagan na ako ng Bukal Fernan. Ang sabi sa akin, "EBC, hindi ka pa tinawagan yung tungkol sa 200K?" Sabi ko, "Bukal, wala po." Ang sagot niya naman sa akin, "Pasensya ka na, hindi kami nag-ayos niyan. Bayaan mo at gagawa namin ang paraan yan, tatawagan kita." Natapos po yung event, wala na naman, wala nang tumawag sa amin. Yung issue ng tungkol sa kami ay pinigilan ng congressman para hindi pumunta doon sa event. Saka ang mayor, walang issue na kami ay kinausap nila. Sinabi namin doon, kami po ba ay makakaasa na mapapasama kami sa dadating na Biyernes sa pagdating ng ating Pangulo sa Batangas. Ngunit ang sinagot sa amin, ito po daw ay makukuha pero hindi alam kung kailan. Yun po ang talagang tunay na sinabi po sa amin doon ng mga tao ng ating gobernador. Sana lang ang pakiusap namin kung ano yung sinabi niyo sa amin doon ay hindi naman sana kami po ang lumalabas na hindi nagsasabi ng totoo. Kami po ay nag-usap-usap ng ibang mga kapitan at tumanap po kami ng solusyon. Ang aming pong napag-solusyonan ay magpunta po kami ng Kapitolyo para amin po may tanong. At bilang respeto naman po, bago po kami nagpunta sa Batangas, Kapitolyo, kami po muna humingi ng basbas sa aming mayor. "Mayor, nilakad po kami pupunta doon." Ay wala mong pagkakatubili na sabi, sige, magpunta kayo at payaman kayo para sa kapakanan ng ating mga kabataan. Wala naman sinasabi sa amin si Mayor na huwag kayong pumunta. Pinapasubalihan ko lamang po na hindi naman po kami pinipigilan ng aming congressman, lalo na tigit po ng aming Mayor. Ang karapit bayan namin, naka-receive po ng text from the OPG daw na may release na po on April 24. So in fairness po sa aming mga kapitan, yan po yung matagal na na-prepare po namin ng aming mga documents. Nakapag-comply po kaming lahat and then we were able to submit. So ang amin lang pong pinagtatakhan dito, wala po kaming na-receive na invitation na kami po ay makakasama on 24. Kami po ay nagkasundo, ang mga kapitan, nagpunta po ang ilan sa amin last April 22, doon po sa Kapitolyo,
At maraming salamat naman po at magandang pagtanggap sa amin. Kaya lang po, ang tinanong namin po dito ay bakit po hindi kasama ang Taal? Ang makakasagot na lang daw po niyan ay ang OPG. So, maghintay na lang po kami ng kasakutan from them. Hindi naman tayo mga bata pa para tayo ilinlangin o yabangin. Tayo po naman nanunungkulan lang para sa ating kanya-kanyang barangay. Kaya ano po ba ang dahilan para tayo ay paglaruan pa? Mabuti nga lamang na andyan at may nagtataguyod sa atin, unang-una ang ating congressman na si Sir Leandro Legarda Libiste. Siguro po naman na hindi ligay sa ating kalaman ang pronouncement ng pinuno, presidente ng Liga ng Barangay ng buong Batangas na si Board Member Hernando Rocafort na inaakusahan niya ang ating congressman ng First District na pinipigilan niya ang pagpunta ng ating mga kapitan sa Kapitolyo upang kunin yung ayuda. At di umano, ayon sa kanya, ay namumulitikan ng maaga. Pero sa tingin ko naman ay napakalayo sa katotohanan ng sinasabi ni board member. Ay iminumungkahi ko po para mapatunayan natin na walang kasalanan, hindi hinihimok ng ating congressman na huwag pumunta sa Batangas para kunin ang ayuda. Ay aking pong minumungkahi na sana sa pagsangayon ninyong lahat ay maimbita lahat sa Kongreso itong 84 na ABC kasama ng mga kapitan upang patunayan na ang ating congressman ay walang sinasabi na huwag pumunta sa Batangas para wag kunin ang ayuda.